Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa mundo ng politika na hindi nakakabagot. Ngayon, pag-usapan natin ang isang lalaking hindi lang pogi, hindi lang anak ng mga artista, kundi isang tunay na public servant na hinintayin natin. Si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Kaya't maghanda na kayo dahil ito ay magiging isang masinsinan, masaya at matalinong talakayan. At bago tayo magsimula, i-hit na yan ang subscribe button, i-like at mag-comment para malaman natin kung ano ang tingin nyo kay Mayor Vico. Kung gusto nyo suportahan ang content natin, magpadala rin na super sa YouTube. Kahit piso, pasok na yan sa puso. Kung iisipin natin si Vico Soto isang nepo baby sa batan ng marami, anak ng mga showbiz royalty, lumaki sa Valle Verde, malamang kapag bata pa siya, nagbibisikleta siya habang kumakain ng gold-plated sandwich. Di ba? Pero teka mga kaibigan, huwag natin agad husgahan. Dahil si Vico, bagamat may pangalan, ay hindi sumakay sa apelyido niya para maging mayor. Sa katunayan, noong 2019, tinapos niya ang 27 years na pamumuno ng Eusebio clan sa Pasig. Isang political dynasty na parang hindi matatapos sa telenovela. Sino ba talaga si Vico? Siya si Victor Maria Regis Nubla Soto, 35 years old at isang lalaking nagpapatunay na ang pagiging public servant ay hindi tungkol sa pera o koneksyon, kundi sa prinsipyo at gawa. Pero paano nga ba siya naging ganito? Halina't alamin natin ang kwento ng kanyang pag-akyat mula sa isang privileged kid patungo sa hinintay nating rockstar na good governance. Noong 2016, naging konsihal si Vico pero hindi siya basta sumali sa politika dahil sikat ang mga magulang niya. Nag-aral siya ng political science sa Ateneo at doon na nagsimula ang kanyang pagnanasa na baguhin ang sistema. Pero hindi siya nagmadali. Sa halip, nagtrabaho muna siya bilang legislative staff. Natuto ng ins and outs ng gobyerno at nagpakita ng tunay na dedikasyon. Noong 2019, nang tumakbo siya bilang mayor, hindi siya nangako ng langit at lupa. Ang sabi niya, maglilingkod ako ng tapat. At mga kaibigan, yun ang ginawa niya. Kung titignan natin yung pagkapanalo ni Vico noong 2019 ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagod ng mga Pasigueño, sa trapo politics. Yung mga politikong puro pangako pero walang gawa. Si Vico ay nagbigay ng alternatibo, isang pamahalaang bukas, maayos at may puso. Pero teka, hindi rin naman siya perpekto. May mga nagsasabi na masyado siyang focus sa good governance, kaya't napapabayaan daw ang ibang senador ay ibang sektor pala, rather senador tulad ng health at education. Totoo kaya ito? O sadyang mataas lang ang expectations natin sa kanya dahil siya ang golden boy ng Philippine politics? Alam nyo, kung si Vico ang leading man ng isang pelikula, siguro ang title nito ay Ang Pogi ng Prinsipyo. Pero seryoso, ang kagandahan kay Vico ay hindi lang sa mukha. Kahit aminin natin plus points yun, kundi sa kanyang ability na gawing sexy at ang transparency at accountability. Sino bang mag-aakala na ang open bidding at procurement reform ay nagpapakilig sa mga Pasigueño? Ngayon, pag-usapan natin ang giting ng Pasig, ang political slate ni Vico na parang Avengers ng good governance. Noong 2025 elections, hindi lang si Vico ang nanalo ng landslide. 61.8% ng mga botante ang bumoto sa kanya. Mga kaibigan, ang buong slate niya mula vice mayor hanggang councilors ay nanalo rin ng 15-0. Pero ano nga bang sikreto ng tagumpay na ito? Isang gabi sa barangay pinagbuhatan sa isang masikip na basketball court. Naglungsad ng kampanya si Vico at ang giting ng Pasig. Hindi ito yung typical na political rally na may libreng t-shirt at adobo. Walang artista, walang sayawan, pero puno ng tao. Bakit? Dahil ang mensahe nila ay simple, pero malakas. Kami ang maglilingkod ng tapat. At ang mga Pasigueño, mga kaibigan, ay naniniwala kahit na may mga kalaban silang may malalaking pera tulad ni Sara Diskaya na nangako ng malalaking proyekto at ayuda. Hindi natinag ang suporta kay Vico.
Isang magandang halimbawa ang kwento ni Paul Senugat, isang nobody na nanalo bilang counselor laban sa isang beauty queen, si Shamsay Supsupli. Walang political experience, walang malaking pangalan. Pero nanalo siya dahil sa endorsement ni Vico at sa kanilang data-driven, people-centered campaign. Itong patunay na sa Pasig hindi na uubra ang trapo politics. Pero teka mga kaibigan, maging critical tayo. Ang tagumpay ng giting ng Pasig ay hindi lang dahil kay Vico. Malaking factor ang kanyang credibility, oo. Pero ito rin ay dahil sa pagbabago ng mindset ng mga Pasigueño. Sabi nga ni Shane Villanueva, isang tindera sa Pasig mega market, naramdaman natin ang good governance ni Vico. Pero ang tanong, gaano katagal magdala ng ganitong klaseng pamumuno? Kung si Vico ang tanging dahilan ng pagbabago, ano mangyayari kapag natapos na ang kanyang termino? Kaya naman sinabi ni Vico na ang focus niya ngayon ay ang institutionalization of reforms. Ibig sabihin, gusto niyang gawing permanente ang mga pagbabago like procurement reforms, transparency, at public participation. Pero hindi ito nakasalalay sa isang tao lang. Ha? Pero posible kaya ito sa isang bansang kilala sa patronage politics? O baka naman si Vico ang exemption, hindi ang rule. Alam nyo kung ang good governance sa isang laro. Si Vico ang MVP at ang giting ng Pasig ang kanyang dream team. Pero seryoso, kung trapo politics ay parang luma sa cassette tape, si Vico ang nagdala ng Spotify sa Pasig City. Kung na-inspire kayo sa kwento ng giting ng Pasig, i-hit na ang like button at mag-comment. Ano ang paborito nyong gawing ginawa ni Vico at huwag kalimutan magpadala ng supers para suportahan ang ganitong klaseng content. Pero mga kaibigan, magkape muna tayo konti ha, konti lang. Sarap. Pero mga kaibigan, hindi lahat ng araw ay maaraw sa Pasig. Si Vico kahit kapogi ang prinsipyo niya ay hindi nakaligtas sa mga pagsubok. Noong 2025 campaign, naharap siya sa disqualification complaint dahil daw sa vote buying. Ano ang laban? Ang Pag-asa Scholarship Program sa Pasig kung saan binigyan ng 7,500 pesos na school allowance sa mga estudyante. Isang dating empleyado ng Pasig City Hall, si Vic Baral, ang nag-file ng kaso laban kay Vico na sinasabing labag daw ito sa COMELEC ayuda ban. Pero si Vico sa kanyang classic na estilo, hindi nagpatinag. Sa halip na magmalaki, nag-post siya ng screenshot ng COMELEC approval para sa scholarship program at isang parody ng Pasko na naman sa Facebook. Ang resulta, hindi lang nagtagal ang kaso, pero lalong sumikat ang kanyang transparency. May isa pang kontrobersiya, ang 9.6 billion pesos New Pasig City Hall project. May mga nagsabi na hindi transparent ang bidding process at may kontratista naghamon kay Vico na ilabas ang kontrata. Anong sagot ni Vico? Nasa website na po ang Pasig ang kontrata. Kung titignan natin ang mga kontrobersiyang ito ay hindi talaga tungkol kay Vico, kundi tungkol sa lumang sistema ng politika na ayaw magpaawat. Ang scholarship program, halimbawa, ay exempted ng COMELEC. Pero bakit pa rin ginawang issue? Simple, dahil natatakot ang mga kalaban sa kanyang popularidad. Ang smear campaign tulad ng video na ginawa daw sa compound ni Sara Diskaya ay patunay na gagawin ng mga trapo ang lahat para siraan si Vico. Pero mga Pasigueño, hindi sila nagpadala. Sabi nga ni Vico, nag-iisip ang mga Pasigueño. Pero dito rin natin makikita ang limitasyon ng kanyang pamumuno. Kung ang transparency at reforms ay nakasalalay sa kanya, paano natin masisigurong hindi babalik ang dating sistema? At paano natin masusukat ang tunay na epekto ng kanyang mga reforma? Halimbawa, bagamat marami ang natulungan ng scholarship program, may mga nagsasabi na kulang pa rin ang focus sa health at education. Kung ako ang tatanungin, ang disqualification complaint kay Vico ay parang sinabunang teleserye na walang ratings. Pero, seryoso, si Vico ang tipo ng politiko na kapag sinabihan ng korap ka, ang sagot niya ay, eto ang resibo, nasa website na. Sino pa ba ang bang mayor ang magpapatawa sa iyo habang ipinapaliwanag ang transparency? Ngayon, pag-uusapan natin ang legacy ni Vico. Sa kanyang ikatlong termino, sinabi niya na ang focus niya ay ang institutional of reforms. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Simple, gusto niyang gawing permanente ang mga pagbabago sa Pasig.
mula sa open bidding hanggang sa mas maayos na healthcare at education. At higit sa lahat, gusto niyang turuan ang susunod na henerasyon ng mga leader na maglilingkod ng tapat. Isang magandang halimbawa nito ay ang kanyang suporta sa mga kabataan. Nung tinanong niya ang isang public administration student noong 2022 tungkol sa paglilingkod sa gobyerno, sinabi niya, prepare yourself. At noong 2025, bumalik siya sa estudyanteng iyon para sabihin, maghanda ka dahil ikaw ang pag-asa ng bayan. Hindi ito yung typical na political quote na puro pa-cute. Si Vico ay seryoso sa pagbuo ng bagong liderato. Sa Pasig, binago niya ang kultura ng City Hall. Halimbawa, karamihan ng mga empleyado ngayon ay permanenteng staff na may benepisyo na nagdulot ng mga may profesional na serbisyo. At ang kanyang scholarship program, hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga kabataan ng Pasig. Pero heto ang tanong, kaya ba nating i-replicate ang model ni Vico sa buong Pilipinas? Sabi niya mismo, huwag tayong maghanap ng savior. Pero alamin natin, maraming Pilipino ang nakatingin sa kanya bilang hinintay natin. May mga nagsasabi pa nga na siya ang susunod na presidente. Pero si Vico ayaw niya nito. Sa halip, gusto niya mag-focus sa Pasig at sa pagbuo ng mga bagong leader. Ang mga hamon ngayon ay kung paano natin gagawing normal ang ganitong klaseng pamumuno. Dahil sa totoo lang, si Vico ay isang anomaly sa Philippine politics. Sa isang bansang puno ng trapo, paano natin masisigurong ang kanyang legacy ay magpapatuloy at paano natin lalabanan ang mga smear campaign at lumang sistema na ayaw magbago. Kung si Vico ang susunod na presidente, siguro ang State of the Nation address niya ay live stream sa TikTok at ang budget presentation ay may PowerPoint na may memes. Pero seryoso kung lahat ng mayor ay kasing tapang kasing tapat ni Vico, baka sakaling maging first world country na tayo. Sana all, di ba? Okay, mga kaibigan, si Vico Soto ay hindi lang isang mayor. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, isang patunay na posible ang good governance sa Pilipinas. Pero ang tunay na tanong ay ito, ano ang gagawin natin para suportahan ang ganitong klaseng liderato? Hindi sapat na purihin lang natin si Vico. Kailangan natin maging aktibo, bumoto ng maayos, magtanong at maging bahagi ng pagbabago. Kaya't heto ang hamon ko sa inyo. I-hit ang subscribe button, i-like ang video na ito at mag-comment ng Vico for President. Kung naniniwala kayo sa kanya, kung gusto niyong suportahan ang content natin, magpadala ng supers kahit maliit, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng ganitong mga video. At higit sa lahat, maging inspirasyon si Vico para maging aktibong mamamayang kayo. Sa mundo ng politika, puno ng ingay at drama. Si Vico Soto ang nagturo sa atin na ang tunay na giting ay nasa gawa, hindi sa salita. Salamat sa panonood mga kaibigan at hanggang sa susunod na video, Pasig, gitingan natin ito.